Noong ikalawang digmaang pandaigdig, isa sa pinakamadilim na kabanata ng kasaysayan ng Pilipinas ay ang Bataan Death March. Libo-libong sundalong Pilipino at Amerikano ang sapilitang pinagmarcha mula Mariveles, Bataan hanggang Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac. Marami ang nasawi dahil sa gutom, pagod at kalupitan ng mga Hapones. Pero alam nyo ba na hanggang ngayon, may mga kwentong kababalaghan pa ring bumabalot sa ruta ng Marcha ng Kamatayan, partikular sa bahagi ng Tarlac. Ito ang kwento ni Mang Carding, isang tricycle driver na madalas bumiyahe sa lumang daan malapit sa dating kampo. Isang gabi, habang pauwi na siya, may pumara sa kanyang isang lalaki. Payat na payat ito, gula-gulanit ang damit at tila pagod na pagod. Sumakay ito sa likod, walang imik ang pasahero sa buong biyahe. Nang malapit na sila sa destinasyon nito, isang lumang sementeryo, lumingon si Mang Carding para maningil. Ngunit paglingon niya, wala na ang lalaki. Kinilabutan siya ng husto. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng lupa at dugo sa loob ng kanyang tricycle. Kinabukasan, ikinuwento niya ito sa mga kapwa driver. Ayon sa kanila, hindi lang si Mang Carding ang nakaranas nito. Madalas daw talagang may nagpaparamdam na mga kaluluwa ng mga sundalong namatay sa Death March. Sila raw yung mga hindi matahimik at patuloy na binabaybay ang ruta ng kanilang paghihirap, naghahanap ng kapayapaan o marahil nagpapaalala lang sa atin ng kanilang sakripisyo. Hindi lang mga sundalo ang nagpaparamdam. May mga kwento rin tungkol sa isang babaeng nakaputi na umiiyak sa tabi ng daan, naghahanap ng kanyang asawa o kapatid na kasama sa marcha. May mga naririnig ding mga yabag ng maraming taong nagmamarcha sa kalaliman ng gabi, kahit wala namang tao sa paligid. Para bang ang mga pader ng panahon ay numinipis sa lugar na iyon at paminsan-minsan nasisilip natin ang madilim na nakaraan. Ang mga kwentong ito ay hindi para manakot, kundi para magbigay pugay at magpaalala. Ang bawat kalsada at bawat lupa sa rutang iyon ay may dalang kwento ng katapangan at pagtitiis. Ang mga kaluluwang ligaw, kung totoo man sila, ay mga anino ng kasaysayan, mga bantayog na hindi nakikita ng ating mga mata. Sila ang nagpapatunay na ang mga alaala ng Bataan Death March ay hindi kailanman dapat mamatay. Maraming salamat sa panonood, mga ka-Ghost Terry. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kwentong katatakutan na hango sa ating kasaysayan. Laging tandaan, hindi lahat ng hindi natin nakikita ay hindi totoo. Hanggang sa muli,